Batas po ba yun? Opo, ma'am. Pre, pre. Meron din po tayo sa may local government. No? Sir, matanong ko lang po, bakit hindi po sa lahat ginagawa yun? Sa lahat po yun, ma'am. Ha? Lahat po. Talaga? At pwede ako magtanong sa inyo, ma'am. Ako, sige na po. Tagal na kayo dito sa Pilipinas. Bakit po hindi ninyo alam yung pinatutupad natin na batas? Kasi hindi po consistent kasi yung yung nag-i-implement kaya hindi po po. Ano po? Hindi po consistent yung nag-i-implement ko eh. Paano? I-request po ako sa inyo kasi sinasabi niyo po 2 meters from the pavement wala po dapat nakaharap. Tama po ba? Yes po. Mayroon po kasi akong problema. Personal po ba yan o ano? Kasi purong pagmamahal. Alright mga puro, habang iniintay lang makaalis ni Officer Francisco yung kotse doon, eto na nga, nagtuloy na tayo dito sa Scout Magbanwa. Sama dito Officer Mentera, Officer Lumagi. Good morning, bossing. At ito kasing Scout Magbanwa mga puro, nirereklamo to dahil meron ditong yung repair shop. Napuntahan na natin dati ito. Ay, ang dami na naman. Ayun na naman po. Ayun lang. Let's see guys. Nasama po natin yung mga barangay na gagayad po sa atin. Naku, yun na naman, kitatay. Nakuha natin ito. Pagod na yan. Alright mga puro, Scout Magbanwa, TTMDT kasi pagaling sa Dexter Cardenas, Team Mayor Major Del Monte, Vice Mayor Gian Soto. Ayun na naman mga puro, mayroon na namang marami na naman nakapark dito. Kasama na dito, sa Santa Cruz, tapos sa Galvez, sa NMDA. Told, lahat nasa nagpa sa sidewalk. Tapos as per Officer Francisco, pinakukuha na rin ito mga stored vehicle. And dito naman, Officer Parama, good morning sir. Saludo bossing. Dito may nakakuha na isa, Officer De La Rama, Officer Martin. Tapos may SUV dito, ito L300 nakakuha na rin. Tapos mayroon pa dito isang sedan. Eh mga puro, may reklamo po ulit kasi dito. Ate, saklit na po, nagka-problema lang dito. So naayos na nila dati ito eh. Mamaya po, nag-re-rater po kasi dito. Sama na dito, Officer Maure. Good morning, boss. Boss, yan ang sitwasyon dito, boss. Ito nga, pangalawang beses na natin bumalik na dito sa Magbanwa. Anong kino-complain lagi. Hindi pa talaga nadala, kaya bumalik na naman tayo dito. At yun, operate naman natin ulit. Meron tayong mga naabutan na nasa sidewalk. Kailangan talaga disiplina talaga sa sarili para hindi matikitan at mataw kanilang bigil. Yes, gastos talaga. Thank you so much, Officer Maure. Saludo mga bossing. Ay mga puro, again, napanood nyo po dito nung una nagpunta tayo dito. Ito, pangalawang beses na nga po. Ang dami, lalo na pagka tinamaan pati yung mga nakabangkita. Ayun, binibidyoan na. Yung mga nakabangkita, napakarami. Chevrolet, Blue, Lancer, Toyota, Honda. Ayun, may mga walang gulong pa. Mga mga dito sa shop. Kaya lang hindi enough yung kanilang parking space para i-cater yung kanilang mga sasakyan na ginagawa. Ayun ito, bangkita na po kasi ito ang dami.
Hindi lahat yan, patitikitan lahat yan. Pero di mo na ito. Dami nito mga puro hanggang dun. Grabe to. Ayan, nareklamo na po yung area. Kasi kabilaan, naging parkingan na. Ang problema ano po ito parang repair shop ng mga sasakyan. So, hindi natin alam kung baka hindi na enough yung parking space nila sa loob. So siguro ay advice na lang na sa may-ari na huwag na lang tumanggap ng mga gagawin kung wala ng space. Kasi mas malaking gastos po ito. Ang dami. Sa dalawa, may nakuha na dito, 3 L300, tapos may nakuha pa dito 4, sedan, 5, 6. Di pa natin alam kung meron pa nakuha dito sa mga ano. Kasi nung first time na punta tayo dito, meron pa dyan sa mga kalsada. So ang problema po kasi ay nare-reklamo na po kayo dito sa area. Gawa ng parang nagiging parking space na itong ano. Okay lang kung parallel parallel na ganun, pwede. Basta bukas yung bangketa. Yan naman po yung bangketa, kitang-kita yung kulay pula. Naabot na ng ano, na-occupy na po nila. At gayahin nila tong kapitbahay nila na to. Good job yun kahit nung una nakalabas yung bangketa. Ayun ang TRD kasama natin Sino po bang makausap? Sir! Sir! Fine. Ito po yung direct pa po. Kasi parang doble pa ako trabaho Sino po sila, madam? Ako po yung head cook ng company na may-ari po. Ma'am, siguro may mga 3 weeks ago or 1 month It's ago. alright, okay lang po, wala naman po kaming pagtatalo. Ang sa akin lang po kasi parang abala pa pong ipon out, mabayaran naman po namin yung fine. Para iwan na lang po sana sa namin. Huwag na po Kaya, hilahin. pasensya na kayo. Kailangan ba talagang hilahin? Opo, kasi nanggaling na ho kami dati dito. Ang nangyayari po, hindi ko kayo sumusunod dito. Okay lang po. Naiintindihan ko po kasi nawalan naman po kami ng party kaya po kami nag-park dyan. Ang sabi lang naman po, naiintindihan po namin. Ang pwede lang po, matutulong po kami. Ang request lang po namin, pabayaran naman Sa pang-ilang pagkakataon po, para tayo sumunod po. Hindi, ngayon lang naman kasi kami naubusan lang po kasi kami ng party. Kasi nga, ma'am, ganito po, galing na ho kami dito. Siguro, pinaliwanag ko sa inyo na gano'n nga ho. No? Although, nung mga nakaraan kasi, ma'am, wala na tayong dalang tow truck. Ang ginawa natin nun, pumayag tayo na tikitan at pinatabi na lang natin. Wala ko kasi kami yung ticket na nakuha ko nun eh. So, siguro, nasa mga customer... Pero sir, may ito lang po ang question ko. Baka naman pwedeng hindi na ulitin kasi babayaran naman namin yung fine. Ang issue lang namin. Ma'am, may mga reference number na po kasi yan. Kaya... Sir, ito lang, ang tanong ko ka lang po, may reference ba ba kung may ticket? Ang tanong ko, baka naman pwedeng bayaran na hulang namin. hindi nga. Para hindi nahihilahin doon. It will also save time din naman po sa inyo. Hindi nga po siya sa inyo. May reference number na siya, ma'am, no? Basta may reference number na, automatic na po yan. Ini-expect na po yan doon sa impounding area. So, hindi na po natin pwedeng dito i-settle yan. Kundi doon po sa impounding area. Kasi may tumahan na Maritima po. Sa Paliginan po wala. Doon po ang impounding area ng buong Metro Manila, tsaka po doon sa may Pasay. Saglit lang po, ma'am. Okay na po. Alright, yung mga puro na-explain na po kinaman naman. Sadly, nga po ay
pangalawang beses na po kasi ito. Wala rin tayong choice na rin dahil nagawa na po ito na impounding notice, may reference number na po siya. So meaning, hahanapin po ito dun sa Tumana Marikina. Pero kung naabutan sana nila madam kanina, at least before 5 minutes, nakikita na lang siya. Go, tara! Go tayo para malapit. Okay mga puro, samantala dito naman, ito hilahin na rin sa isa. Kasi po isang driver's license pwedeng cover na pakikip sa isang sasakyan. So I think may natikitan dito na ilan katulad na nangyari dati. Tapos yung mga wala ng driver's license na ma-present or wala ng driver na magre-represent ng sasakyan, ayun na yung mga tinotog na natin. And also mga puro, as per Officer Francisco, ito rin po kukunin na. Actually nasa ano pa pala siya, pedestrian crosswalk. Tapos wala na talaga, warak-warak na to. Naging ano na po ito, garahe. Hindi na siya one side parking. Atras! Bante, bante! Meron tayong priority mo. Ayan nga eh. Yung dilapidated, ayan o, tagal na yan o. Nung nakaraang operation pa natin yun eh. Ito ang unahin ninyo. Dilapidated no. Okay mga puro, ito ang priority. So ito ang unahin na kunin. Okay mga puro, no, pag may one side parking po sa inyo, first come first serve basis po yan, walang reservation. At in and out po yan. May movement, hindi yung ganito, wala na to, na ginarahe na. Mga puro, kasama na dito Officer Spinelli, Officer Estareja, Officer Garance. Ito yung complaint. Ito pala yung complaint. Sige, tayo kayo yan din. Kanyang ano yun isang PWD access pa pala ito. Alright, again mga puro, kasama na DTMD, Tigasipag Galing, Sir Dexter Gardenas, Lungsod, Quezon, natin Budi Mayora, Mayor Jer Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, OIC for today, Officer Francisco, together with MMDA seated 1, Officer Martin, Estarea, Espinelli, Herance, Galvez. Tama na dito mga puro. And even TRD, si Officer Alan Valencia, Gomez, and De La Cruz. At sin pa isa, si Sabado. Yan, mga bossing. At kasama natin Officer Mentera, Isarea, Pantaleon, De La Rama. OIC natin, Officer Francisco, Officer Parama, Officer Santa Cruz, Officer Lumage, Officer Calvario, Officer Tiaño, ito yung hihita na po itong isa. Kukunin natin lahat kaya.
so far, isa na lang yung nandito na naiwan. Tapos may kukunin pa tayo dito, priority to. Ito yung reklamo eh. So if ever wala ng tow truck, ang gagawin na lang dyan is titikitan ng non-contact ng MMDA. So, hindi po yun yung NCAP ha. Anyway, tabay lang po mga puro. Let's go guys, purong patungan. Dito lang yung mas madali nyo mag-iano. Para hindi nyo na-type, para i-type nyo naman. Kalagyan ko si Loco eh. Huwag lang naman. Yung sana, consistent naman po lahat. Hindi naman ito sir, ilang taon na rin naman to. Hindi nyo rin tinatanggap. Kukunin mo natin. Kaya may tanong ako sir. Hanggang saan kami dapat mag-park? At least 2 meters away from Gato. 2 meters away from the gutter? Yes, ma'am. Ganon? So yun yung sidewalk, yun yung sidewalk. Nagbalaan sa Gato, ito sa Gato yun. Tapos sa dadaanan ng tao. Batas po ba yun? Opo, ma'am. Alright, eh. Batas po ba yun, sir? Pasensya na ho may tanong ko lang po. Saan po makikita yung batas nila na 2 meters? Ordinansa po ba yun? O traffic law? Kung sa traffic law, meron din po tayo sa may local law. Sir, matanong ko lang po, bakit hindi po sa lahat ginagawa yun? Sa lahat po yun, ma'am. Ha? Lahat po. Talaga? Pwede ako magtanong sa inyo, ma'am. Oo, sige na po. Tagal na kayo dito sa Pilipinas. Bakit po hindi ninyo alam yung pinatutupad natin na batas? Kasi hindi po consistent kasi yung ano eh, yung nag-i-implement yan, hindi po po. Ano po? Hindi po consistent yung nag-i-implement ko eh. Paano kung hindi consistent po ibig nyo sabihin? Kagaya nito, ma'am, ha? Kung pagbabatayan mo consistent, ma'am, ilang beses na kami nag-operate. Ako ho kasi hindi naman po kami lagi nag-parking. Kaya consistent kami po, di ba? Hindi. Kasi lagi namin, I don't find it consistent because ganun po your last. pinakamaganda nun, ma'am. Kasi yun lang po, tinanong niya lang po naman ako, di ba? Ano, kaya sinasagot ko lang din po sa inyo. Kaya po kami nandito kasi hindi po consistent. Consistent nga po, ma'am. Eh. Hindi po. Ilang beses na natin operate. Yun, isa sa patunay ko sa iyo, ma'am, ha? Kasi dyan Na kami consistent, ilang beses ka na namin operate dito. hindi po ako in-operation dito. Wala po akong ano. Ngayon lang po kami nag-park na huli lang po. Yun na nga po, para kahit itanong ninyo sa mga kasama nyo dito, ilang beses na kami nag-meeting operation. Kaya para mapatunayan sa iyo na consistent kami. Saglit lang po i-assist ko ito. Hindi, wala nang kukunin eh. Alam mo kukunin isa. Sir Francisco, may tanong po ako sa inyo Hindi po ako namimiloko po Ito po ay sincere lang po. May request po ako sa inyo kasi sinasabi niyo po 2 meters from the pavement wala po dapat nakaharap. Tama po ba? Yes, po. Mayroon po kasi akong problema. Personal po ba yan o ano? Kasi yung Amoran po dati, ang dami pong vendor po dyan. Yes. Nilinis po yata. Yes. Ilinis po talaga yan. Kaso ang problema, lumipat lang naman sila sa tapat namin. Ito po Yan mo, yun. ma'am. Ipaparating na dadaan ako ngayon. Actually, ma'am, ganito ha. Ito po yung sir. Pakita ko lang po. Dito lang po yung tabi ng tabi. Okay. Kasi baka kayo na rin din. Kayo na rin po mag-ano. Ah. Ayan po eh. Ang pangit eh. Maliliwanag ko sa iyo, ma'am. May mga ahensya po tayo na sila po ang namamahala po dyan o sila po ang dapat na Hindi po pero MMDA yun. MMDA tsaka local din po, pati barangay. Ma'am, ganito po yan. Ngayon kami, ma'am, talaga kang ano kami dito sa mga sasakyan. So paano po ba yun? I-report ko po yan, pipuntahan ko po ngayon, mag-ocular ako dyan para
papahatid ko po yan doon sa ahensya kung sino po ang dapat na Sige po. liable po dyan. Ha? Pwede po ba itong makuha yung numero nyo para malaman ko lang po talagang na i-report? Kasi hindi naman po sa iloso po, sir. Pasensya na po kayo. Ganito na lang. Hindi po kasi Ganito na lang po, ma'am. nung Ibibigay ko barangay po sa iyo kung mismo yung ahensya kung saan po na tayo dapat mag-report. Pero magre-report po ba kayo? Yes, ma'am. O sige po, sir. Re-report ko po yan, Ano ha? po ahensya? Sa DPOS po or sa MDAD, ma'am. MDAD, dalawa po yan. Sa barangay, pwede rin po kayo, ma'am. Hindi nila tinutugunan eh. Ma'am, yan, mahirap ano kayo, ma'am. Ha? Kailangan patunayan niyan, hindi nila tinutugunan yan, ma'am. Kung sinareport namin sila sa admin, ba't nandyan sila? Yun lang naman ang Ganito po yan, totoo. Yung alin po? Tuwa ko, sir. Sige, tuwa niyo po ako. Ano pong gagawin namin? Sa DPOS po or sa MDAD sila po yung ano dyan. Or sa engineering, DPOS po. DPR? DPOS po, Delta, Papa, Oscar, Sierra. Delta, Papa, Oscar. Sila po kasi yung, yes, opo, sa mga illegal establishment po or sa mga ano yung sabihin ng DPOS? Department of Public Order and Safety. Under General Elmo Sancheco po yun. Public, tama po ba? Public Order and Safety. Order and Safety. Ano po ba ito? MMDA po ito? Hindi. Iba po Sa talaga. local government po yun. Alam niyo po yung telepono nito, sir? O hahanapin ko na lang? Sa kanila? Meron po silang page din, ma'am, na kahit kahit sa online lang kayo pwede kayo mag-complain sa kanila. Ganun po kabilis ang ng Quezon City. Sa Quezon City po yan. Ito po local government. Ma'am, okay na po, ma'am. Saglit lang po assist ko lang po ito. Unang Toyota. Ano? Ganda po. Ano, sayang. So, paano pagkaparada? Ganda sana eh. Pinapakita yung inisyo ng PWD. Ay, tulak, talikod. Ay! Bumisi na to. Sa record, bigyan natin dito. Bawi-bawi man na. Ayan! Kaya mga puro, tawag na po itong isang dilapidated na sasakyan. Ano na to? Mukhang napabayaan na. Sayang, ganda oh. Ano to? Toyota Classic. Alright, mga namiminsali mga puro. Officer Valencia, Officer Gomez, PRD mga bossing, saludo mga boss. Kasama rin natin yan sa mga kapit ng Sabado. Alright, tuloy lang po tayo mga pagdila natin. Alam mo, meron pa tayong pupuntahan dahil so far, dito pa lang naubos yung tow trucks na kasama natin. Saan pa may isa pa tayong hindi nahinga. Anyway, ang tabay lang po. Let's go guys. Puro pagdunay. Saludo mga boss. Let's go. Alright mga puro, malinis na po yung area, labas na po yung bangketa. Again, tignan nyo lang po yung kulay pula, yun po yung bangketa, para po hindi po kayo malito. At yung batas naman po na bawal magparking sa sidewalk is RA 4136. Ito po, yan.
Ayan, I hope alam na ngayon ni Madam. And I hope na kung driver's license holder siya, alam niya muna lahat. Basahin niya po yung RA 4136. Yan sa, kailangan po natin yan as a driver's license holder. Alright. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas. Trapiko dito sa Metro Manila, para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Hindi ko kumpiska na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years or 5 years yung validity ng inyong lisensya ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag naitala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran or hindi mo siya kinontest within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscahin and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbulan ng takbo, violation ka ulit, bayad ka ng multa at walang kaakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kaakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan natin mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po yung umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.